Bakit color-coded ang mga chopping board sa kitchen? Paano mape-prevent ang cross-contamination? Ang mga chopping board ba na color-coded ay pan-display lang sa kitchen para malaman ninyo? Please follow All About Foods and Resto Qatar. Ito po si Miles, ang inyong F&B QA and trainer. Napanood mo sa ibang episode ang pag-discuss natin ng cross-contamination. So sa episode na to ay para i-discuss natin paano ma-prevent ang cross-contamination lalo na sa food preparation or kitchen. Ang color-coded na chopping board ay makakatulong para i-prevent ang cross-contamination sa kitchen. Meron tayong mga color-coded na chopping board na kailangan sundin lalo na sa food preparation. Ang mga color-coded ay ang red ay para sa raw meat, ang yellow para sa poultry, green para sa vegetables, white para sa ready-to-eat food. Meron din tayong blue para sa seafoods at brown para sa cooked meat. Bibigyan kita ng best example. Kapag ginamit natin ang yellow chopping board sa poultry or manok at tapos ginamit natin sa ready-to-eat food. Ano nga ba ang ready-to-eat food? Ito yung mga product o mga items na hindi naman niluluto. For example ay ang bread. Kapag ginamit natin ang bread or tinapay na ginamit natin sa yellow chopping board na katatapos lang natin hiwain ng manok, alalahanin mo ang manok ay may salmonella. Maaaring ang salmonella ay may transfer sa tinapay. Ang salmonella ay given na sa mga raw chicken na mawawala lang at mamamatay pag ito ay niluto sa proper temperature. Ang mga bread or tinapay ay hindi naman niluluto. So pwedeng mai-transfer ang bakterya na to sa tinapay at makakain mo. Ito ay pwedeng mag-cause ng pananakit ng tiyan at lalo na pag nag-lead sa food poisoning. Ang mga color-coded na chopping board ay para i-identify natin ng mabilis kung tama ba ang ginagawa ng ating mga kitchen staff. Isa to sa mga paraan para ma-prevent ang cross-contamination sa food preparation. Ito po si Miles ulit, ang inyong F&B QA and trainer. Gawin natin ang simpleng kwentuhan ay maging makabuluhang usapan.